Hello po, mapagpalang araw, kaibigan. Bilang mga tao, nangangailangan po tayo ng kaligtasan. Kaya ko po sinabi sa inyo, nangangailangan tayo ng kaligtasan. Si Apostol Pablo, yung kanya pong sulat na panahon na siya po ay nangangaral, meron po siyang binanggit dito sa, ito po nakalagay ang sabi niya po sa Roma 10:2, sapagkat sila'y pinatotohanan ko na may mga pagmamalasakit sa Diyos, datapwat hindi ayon sa pagkakilala. Meron po siyang mga taong kinukwento sa kanyang epistola na ang ano pong sabi niya, may mga pagmamalasakit sa Diyos, datapwat hindi ayon sa pagkakilala. Itong mga tao pong ito ay nasa verse 1 ng Roma 10:1. Mga kapatid, ang nais ng aking puso at ang aking kahilingan sa Diyos o panalangin sa Diyos ay patungkol sa kanila upang sila'y mangaligtas. Yan. Itong mga taong ito, ang dinadasal niya sa Diyos o yung kanyang desire ng kanyang puso ng mga ito ay magtamo na sila ng kaligtasan. Kasi ang sabi sa to, sila'y pinatotohanan ko na may mga pagmamalasakit sa Diyos, datapwat hindi ayon sa pagkakilala. Alam niyo po yung pagiging religious person, especially tayong mga tao, talagang likas po sa tao ang reliyoso. Nung wala pa pong Biblia, ani-anito lang naniniwala ang mga tao. Yung mga sinahunang karunungan ng tao, yung pasalin-salin ng sabi. Kasi noong araw, wala pong Bible. Kung ano po yung sasabihin ng mga sinahunang matatanda, yun po yung nagiging tama. Maging sa ating mga pananampalatayang reliyon. Kung ano po yung kinukwento nila, yung kanilang pinagagawa, sinusunod natin mga bata. Ano po? Kagaya nito, sabi ni Pablo, itong mga taong ito, hindi pala sila ligtas. Kasi po, ang gusto niya, mga kapatid, ang nais ng aking puso at ang aking panalangin sa Diyos ay patungkol sa kanila upang sila'y mangaligtas. Ibig sabihin po, may mga tao po palang hindi ligtas. Panahon pa ni Apostol Pablo ito Anong ibig sabihin ni Pablo? Gusto nila ito sa dos. Sapagkat sila'y pinatotohanan ko na may mga pagmamalasakit sa Diyos, datapwat hindi ayon pagkakilala, hindi ayon sa pagkakilala. Unang-una, parang yung sinabi niya po dito sa, tignan ko nga po sa kanya pong epistola, hanapin lang po natin tsaga-tsaga lang po, wala po tayong footnote. Tignan po natin itong sa Gawa 17 sa 22. At tumindig si Pablo sa gitna ng Areopago at sinabi,
kayong mga lalaking taga-Atenas sa lahat ng mga bagay ay napapansin ko kayo'y lubang relihiyoso. 23, sapagkat sa aking pagdarahan at sa pagmamasid ng mga bagay na inyong sinasamba ay nakasumpong din naman ako ng isang dambana na may sulat na ganito, sa isang Diyos na hindi kilala. Yahon ngang inyong sinasamba na hindi pagkakilala, siya sa inyo'y ibinabalita. Yan. Ito pong mga taong Atenas, taga Atenas, napaka-reliyoso po nila, no? Ngayon, ang sabi ni Pablo, sapagkat sa aking pagdarahan at sa pagmamasid ng mga bagay sa inyong sinasamba. Ibig sabihin, reliyoso po talaga sila. Ay nakasumpong din naman ako ng isang dambana na may nakasulat ng ganito, sa isang Diyos na hindi kilala. Itong Diyos na hindi nila kilala, nakasulat lang po, kasama ng kanilang mga Diyos-Diyosan. Sinasamba yung Diyos-Diyosan, sinasamba rin yung Diyos na hindi nila kilala. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, kapag reliyoso ka at wala ka naman sa tamang kahalaman, kagaya ng sinabi ni Pablo do sa Roma 10:1-2 at itong 17 ng gawa, yung Atenas. Ibig sabihin, kapag ang isang tao po mananamba sa Diyos, ang gusto ng tao, ang Diyos malugod sa kanya. Kasi sumasamba siya sa Diyos eh. Kanya lang, yun ang sinabi ni Apostol Pablo. Balikan nga natin yun sa Roma, sinabi niya, no? Ano sinabi niya? Ang kanyang pinatutuhanan o sinasaksiyan. Sabi niya, sapagkat sila'y pinatutuhanan ko na may pagmamalasakit sa Diyos, datapwat hindi ayon sa pagkakilala. Ganito din po yung mga taga-Atenas. Hindi nila kilala yung nakasulat na sa isang Diyos na hindi kilala. So, ibig sabihin, yung mga ibang Diyos-Diyosan na sinasamba nila, kilala nila yon. Yun ang mga tinatawag nila mga santo nila. Pero yung isang nakasulat na hindi nila kilala. Kaya sabi ni Apostol Pablo, sa isang Diyos na hindi kilala, yaon nga ng inyong sinasamba na hindi pagkakilala, siya ang sa inyo'y ipabalita ko. Yan. Aking ibabalita, sabi niya. 24. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng mga bagay na narito, siya'y palibhasa Panginoon ng langit at lupa, ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng kamay ng tao. Ginawa ng mga kamay. 25. Hindi rin naman pinaglilingkuran siya ng mga kamay ng mga tao na para bagang siya'y nangangailangan ng anumang bagay. Yamang siya rin ang nagbibigay ng lahat sa lahat ng buhay at ininga at ng lahat ng mga bagay. Ito kayo na pinakilala niya. Hindi niya sinabi yung mga santo nila o Diyos-Diyosan. Hindi yun ang pinakilala ni Pablo. Ang pinakilala niya,
Yung Diyos na gumawa ng langit at lupa. Kasi ang sabi niya sa 23, sa isang Diyos na hindi kilala. Kaya pinikilala niya itong Diyos na tinutukoy sa verse 23. Sino yun daw Diyos na yan? Siyang may gawa ng langit at lupa. At the same time, siya rin ang nagbibigay buhay at tininga at lahat ng mga bagay. Oh. Kasi po, kaya ang kanyang desire, ito ang gusto ko, sila'y maligtas. Ito ang dalangin ko, ito ang gusto ko. Yung doon sa Roma, 10:1-2. Kasi nga po, mali. Pero gusto nilang mapalugod ang Diyos sa kanila. Maging sa atin mang panahon ngayon, kaibigan. Pag tayo dumadalo sa simba-simba, man, gusto natin malugod ang Diyos sa atin. Pero, kailangan makilala mo sino ang sinasamba mo. Kasi ang nakalagay sa Biblia, yung sa Mateo 6:9, sinabi ng Panginoong Yesus ay ganito. Tignan po natin ang pagtuturo ni Apostol ay ng Panginoong Yesus Kristo. Sa Mateo 6:9, ang sabi niya, sa 9, magsidalangin ka kayo ng ganito, Ama namin nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Sino ang sasambahin natin ayon sa Panginoong Yesus Kristo? Ama namin. Kung meron ka mong sasambahin o paglilingkuran, walang iba, kundi ang Diyos na gumawa ng langit at lupa. Nagbibigay buhay, hininga at lahat ng kailangan natin. Ano po? Kaya yung sinabi niya doon sa Atenas, sa pagmamasid ni Pablo, nakita niya yung mga sinasamba nila at yung Diyos na hindi nila kilala. Kung meron po pala tayo paghahandugan ng pagsamba, ay walang iba. Kung hindi ang Panginoong Diyos na may gawa ng langit at lupa. Pero bakit gano'n? Maging yung mga nilikha, ginawa ng Diyos, ay sinasamba ng tao. Bakit? Hanggang ngayon sa panahon natin. Ano po? Ito pong sulat ni Apostol Pablo nang siya po ay mangaral sa Roma. Ano pong sabi niya? Basahin po natin, Sa Roma 1:21. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya'y hindi nilwalhati nilang tulad sa Diyos, ni pinasalamatan man, kundi bagkos ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatwid, at ang mangmang nilang puso ay pinagdilim. 23. At pinalitan nila ng kalwalatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira at ng mga hibon at mga ayop na may mga 4 na paa at ng mga nagsisigapang.
sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumala na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. Ayun ano po. Sabi ni Pablo, sa kanyang panahon, pinalitan nila ng kasinungalingan ang katotohanan tungkol sa Diyos. Isipin niyo po, yung mga nilikha ng Diyos, sinasamba pala. Kaysa yung lumikha. Anong sabi doon sa 17:24-25? Ang Diyos na siyang lumikha o gumawa ng langit at lupa. Oh, yung mga ginawa ng Diyos o nilikha ng Diyos, yun ang kanilang sinasamba. Anong sabi po? Ito maliwanag sa 23. At pinalitan nila ang kalwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira. Yun nilikha ang tao. Pagkatapos yung larawan ng taong yun ang pinilit nila sa Diyos. Yun ang nilulwalhati nila, hindi ang Diyos. Ganyan na po katalamak ang tao pagdating sa reliyon. Pero tuwan-tuwa sila. Pag tinanong sila, ay kumare, pare, saan kayo galing? Ay galing kami sa simbahan, nagsimba kami. Religyoso. Pero anong ginawa nila sa simbahan? Yung nilikha, yun ang sinamba nila. Pinalitan, ang sabi ni Pablo, yung kalwalhatian ng Diyos ng katulad ng larawan ng tao. Kasi po, paniwala po kasing ano yan to see is to believe. Dahil hindi nila nakikita ang Diyos, yan, gumawa po sila ng mga larawan. Ay ito ang Diyos. Kumisa ng pangangatwiran nila, kahit daw po nakaharap sila sa isang larawan ng mga santo or santa, ang kanilang isip ay ang Diyos. Problema na, wala naman pong anyo ang Diyos Paano mo siya ilalarawan sa isip mo ang Diyos? Samantalang ang Diyos, wala siyang, sabi nga ni Lord Jesus sa 4:24 ng 1, tignan nga po natin. Ano ang itsura ng Diyos? Bakit ka gumawang larawan? Pagkatapos sasabihin mo, ang nasa isip ko naman ang Diyos. Paano mo nilalarawan ang Diyos? Ito po, sabi ng Panginoong Yesus sa 4, ng 1, datapwat dumarating ang oras at ngayon na nga na sasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat inahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ano daw po ang Diyos Ama? Sabi ng Panginoong Yesus, Espiritu. Wala. Ang Espiritu hindi mo naman nakikita, pero nararamdaman mo lang. Paano mo siya di-describe? Nasa isip ko raw, sabi nila. Kaya
Kaya sabi ni Pablo, ang gusto ko, maligtas sila. Hindi po pala sila ligtas. Yung mga ganitong klaseng tao na pinalitan nila ang kalwalatian ng Diyos na gaya ng sa tao, sa larawan. Kaya kita nyo po ngayon, magpunta ka sa simbahan, ang daming larawan. Lalarawan ng mga tao, sinasabi nila, ito si Santo, ito naman si Santa. Makikita mo yung mga tao, nakaluhod sa mga santo, nakaluhod sa mga santa. Yung mga larawan, ribulto, na kanilang tinatawagan. Yun ay uri ng pagsamba. Kahit anong gawin nila. Kahit sabihin nila, hindi ko naman sinasamba yan. Nakikita na nga, nakaluhod ka na nga sa harapan nila eh. Hindi mo pa ba sinasamba yan? Oh. Sinasamba mo na. Kanya lang, deny to death ka. Kasi nga, yun ang natutunan mo. Ay, mag-ingat po kayo. Kaya nga sinasabi nila, yung mapupunta sa impyerno, mga reliyosong tao rin. Kasi po lahat naman tao mayroon reliyon eh. Kaya sigurado, yung papasok sa impyerno, mga tao reliyoso rin. Yung papasok sa langit, mga reliyoso rin. Bakit ganon? Yun nga po. Yun ang sinasabi ni Pablo. Mali. Pag sinabing mali, mali po yan. Anong kabaligtaran ng mali? Tama. Tingnan nga. Ulitin nga natin, ano? Yung sulat niya sa Roma. Mga kapatid, ang nais ng aking puso at ang aking panalangin sa Diyos. Kanino siya mananalangin? Sa Diyos. Ibig sabihin, sa Diyos siya lalapit. Sa Diyos siya mananalangin para itong mga taong ito na pinatotohanan niya ay maligtas sila. Sabi po, mga kapatid, ang nais ng aking puso at ng aking panalangin sa Diyos ay patungkol sa kanila upang sila'y mangaligtas. Sapagkat sila'y pinatotohanan ko na may mga pagmamalasakit sa Diyos datapwat hindi ayon sa pagkakilala. Pati po yung mga nilalang, tinuturing nilang Diyos. Kaya mali ka po ang pagkakilala nila. Kaya sa isang pagkakataon, pinakilala na niya ang Diyos. Sino yun? Ang Diyos na gumawa ng langit at lupa, na tinatawag na Panginoon at Panginoon sa langit at lupa. Siyang nagbibigay ng buhay, hininga, at lahat ng kailangan ng tao. Yun po ang dapat sambahin. Sabi nga ng Panginoong Yesus, Ama namin, nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Kanino ka lang sasamba? Sa ngalan ng Ama. Pero bakit sa ngalan ng mga santo at santa, sinasamba mo rin sila? Iniingan mo ng tulong, dinadalaginan mo. Iniipo mo, iniimas mo, inaalikan mo. Pagkatapos, hindi naman namin ginagawa yan.
Anong hindi ginagawa? Nakikita na nga, hindi mo pa ginagawa. Nakaluhod ka na nga. Umiyak ka na nga. Nakatingala ka nga doon sa litrato. Hallelujah. Tapos, deny ka pa. Ito namang mga leader ng religion, hindi naman namin tinuturo yan. Sabi nila. Alam niyo po yung pagiging religyoso. Sabi nga ng Panginoong Yesu-Kristo sa Mateo. Ano pong sabi? Mateo 7. Sabi po sa 21, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. O, kita niyo po? Sabi ng Panginoong Yesus, hindi ko mo tinatawag mo ko, Panginoon, Panginoon. Nagarantisado na, papasok ka sa langit. Itong mga binasa natin sa Roma, Atenas, nag-aangad din silang mapunta sa langit Kaya nga, napaka-religyoso nila. Sabi ni Pablo, napansin ko, napaka-religyoso ninyo. Oh, sige nga, meron bang tao religyoso na ayaw pumasok sa langit? Kaya nga nagre-reliyon ang taong yan para papasok sa langit. Pero kung mali naman po yung kanyang pamamaraan, ang sabi ni Pablo, hindi sila ligtas. Oh, anong gagawin mo? Kaya nga pinakilala niya yung sinasamba nilang hindi nila kilala. Ano po? At pinakilala din ni Jesus kung sino ang dapat sambahin at kung sino ang dapat dalanginan. Isa lang. Ang Panginoon Diyos ang sasambahin at papanalanginan. Sa Kanya ka lang lalapit. At wala nang iba. Bakit ang mga tao po lumalapit pa kung kani-kanino? Bakit po? Yung bang Diyos na gumawa ng langit at lupa, kulang pa? Hindi ba siya pwede tumugon sa pangangailangan ng tao? Hindi pa ba sapat na binibigyan kanya ng buhay araw-araw? Hininga araw-araw. At lahat ng kailangan mo araw-araw. Kulang pa ba yun? Bakit kailangan ka pang manalangin sa ibang mga delika o nilalang ng Diyos? Lahat ng nakikita niyo po sa mundo, nilalang ng Diyos yan. Oh, di ba? Yung iba, sinasamba buwan. Yung iba, sinasamba araw. Yung iba, sinasamba mga hayop. Oh, yung iba, mukha ng tao. Nakakita lang sila sa isang lugar. Mukha ni Jesus to. Niluluhuran, nilalagyan ng kandila. Malala ang pagkaligaw ng tao hanggang sa panahon ngayon. Mula noon, panahon pa ni Moises, gumawa sila ng guyang ginto. Niluhuran nila, sinamba nila, pinagpista pa nila. Hanggang ngayon, pag dumarating yung mga buwan ng Mayo, yung mga piyesta ni ganito, piyesta ni ganyan, iindak-indak. Pinagwawagayway yung mga ribolto, yung mga litrato, tinatawag, sinasamba.
Hallelujah. Kaibigan, kung isa ka sa mga ganito, ay bitawan mo yan. Tanggapin mo ang turo ng Panginoong Yesukristo. Anong sabi niya? Kung manalangin ka at sumamba ka, isa lang, ang Diyos Ama na nasa langit. At kung gusto mong pumasok sa langit, ang sabi niya, sundin mo ang kalooban ng Ama nasa langit. Sabi ni Pablo, ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Nagbibigay ng buhay, hininga, lakas at kailangan natin. Yun pa lang dapat natin paglingkuran. Hindi yung mga nilikha o nilalang ng Panginoon Diyos. Hindi po mga Diyos yan. Kapag ginawa niyo yun, ang tawag sa kanila, Diyos-Diyosan. Parang ganito, kung may tunay na baril, meron toy gun o baril-barilan. Ano po? Ibig sabihin yung toy gun, hindi po totoo yun. Laruan lang. Wala naman pong itsura ang Diyos Kung sabihin, ang Diyos naman na nasa isip ko Sabi nga ng Panginoong Yesus, ang Diyos Espiritu. At ang hinahanap ng Diyos, yung mga tunay na mananamba sa Kanya. Sino yon? Yung totoong sumasamba sa Kanya sa kalagayang Espiritu. Walang anyo. Yun po ang hinahanap ng Ama, sabi ng Panginoong Jesucristo. Yung tunay na mananamba. Kung meron tunay, meron pong peke. Sino yung mga peke? Yung sumasamba sa mga larawan. Yun ang mga peke. Yun ang mga hindi ligtas. Mag-isipan dahan-dahan, kaibigan. Isipin mo, Diyos bang mga ribulto? Nakikita ko po pag may nasusunog na bahay, ang dala-dala ng nasunugan, ribulto ng mga santo. Kung talagang Diyos yan, di wag mo nang buhatin, wag mo nang iligtas. Baka ikaw pa ang iligtas niya. Pero, siya pang nililigtas mo Nilalabas ng pinto mo, yung santo mo. Hindi po ba totoo yan? Napapanood sa balita yan. Sa mga nasusunog na bahay. Kaibigan, panahon na po. Kung ganyan po ang inyong mga sistema, pamamaraan ng pagsamba, bitawan nyo po yan, mali kasi yan. Unang-una, yung mga nilalang, hindi po sinasamba yan. Kasinungalingan yan, ang sabi ni Pablo. Kasinungalingan. Ano po? Binasa po natin kanina sa Roma. 1:21, 23, 25. Pinalitan ng kasinungalingan ang katotohanan ng Diyos. Ano po? Ingat po kayo, kaibigan. Bagamat masarap ang maging taong reliyoso, pero sa tama, hindi sa mali. Ano po? Ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa programa po kayo ang tunay na pagbubunyag ng katotohanan o salita ng Diyos ayon sa Biblia. Ano po? I-share mo, kaibigan, ang video ito. At ikaw naman nasiran, i-share mo rin. Malay mo, makatulong po kayo. Makagawa kayo ng isang bagay na makapagpabago ng pananampalataya ng tao. Alam niyo po, ang pananampalataya ng tao ang aanapin ng Panginoong Yesus sa kanyang pagbabalik sa lupa.
Wala po siyang ibang hahanapin. Pag sinabing pananampalataya po, kung ano po yung gusto ng Diyos, yun ang paniwalaan mo, yun ang gawin mo. Yun po'y pananampalataya. Yung pagsunod, pananampalataya po. Pero sa maling pananampalataya po yan. Wrong faith sa English. Ang hanapin po natin, true faith. Ano po? God bless us all. Minsan pa, kung inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista, na nagsasabing, pagpalain po kayo ng ating Panginoong Diyos. Amen? Amen.